I don't think that style is ever going to win championships, right? With one player dominating the ball. Yo, what's up mga kaibigan? Nandito tayo magkwentuhan. Ayon sa interview ni Kobe Bryant noon sa ESPN bago pa man siya pumanaw, sinabi niya nga na hindi umano magkakampiyon si James Harden sa ganitong sistema kung saan isang player lamang ang madalas na nagiging dominante dahil madali nga daw itong mabasa ng depensa lalong-lalo na tuwing playoffs dahil bawat game ay pwede ka nga daw na gumawa ng mga adjustment. Isang player na naglalaro ngayon ng ganitong sistema ay si Luka Doncic. Kung ikukumpara natin ang team ni Harden noon sa Houston Rockets at sa Dallas Mavericks ngayon, literal nga na halos parehas ito. Meron silang two-way wing players kay Trevor Ariza at PJ Tucker at sa Mavs naman ay andyan si Washington at Jones Jr. May alley-oop partner si James Harden kay Clint Capella. Andyan din si Daniel Gafford at Lively kay Luka. May sharpshooter off the bench kay Gordon. Andyan din si Hardaway sa Mavs. At dalawang nakakatanda na future Hall of Famer guard kay Kyrie Irving at Chris Paul. Subalit ang ending nga ay lahat iikot kay Doncic at Harden ang opensa mula sa kanilang mga pick and roll plays at kakayahan na i-maximize ang iba't ibang options ng pick and roll. Ganun pa man pagdating nga sa depensa ay inaatake din sila ng kabilang team dahil bukod na lang nga sa average defenders lamang sila, alam ng kabilang team na umiikot ang lahat sa kanila sa opensa. Kapag napagod si Harden noon at si Luka ngayon sa depensa ay babagsak na ang produksyon nila sa opensa as a team. At dito na din nga magsisimula ang pagbagsak ng kanilang mga stats. Malamang sinasabi nga ni Kobe ito base sa kanyang pinagdaanan noon. Nagkampiyon nga siya ng 3 beses noong maagang bahagi ng kanyang basketball career kasama si Shaquille O'Neal. Ngunit matapos na umalis ni Shaq sa Lakers, nagkaroon nga ng mga pagsubok si Kobe mga kaibigan. May mga pagkakataon na pinapangunahan niyang NBA sa pinakamadaming puntos. Gumawa din siya sa mga taon na ito ng mga record na tulad ng 81 points, 4 na magkakasunod na 50-point games, ngunit hindi niya talaga magawa na magkampiyon sa ganitong sistema kung saan siya lamang madalas ang gumagawa ng madaming puntos. Ngunit nang dumating na nga si Pau Gasol at ang iba pa, nakuha na nga ni Kobe ang kanyang pang-4 at pang-5 singsing. Ganito nga talaga mga kaibigan ang sistema sa NBA para sa mga ball-dominant star players. Hindi din nakapagkampiyon si Michael Jordan nung wala pa si Scottie Pippen kahit na napakagaling na niya noong oras na yon at nagtatala ng 37 points per game. Si LeBron noong mga unang taon niya sa Cavs, pagdating sa playoffs ay hindi siya makalusot sa Celtics sa may balanced starting 5 o kaya naman San Antonio Spurs na nagwalis sa kanya. Mahirap nga manalo ng championship sa isang opensa kung saan kailangan ng isang player na gawin ng lahat para sa kanyang mga kakampi. Dahil at the end of the day ay nababasa na nga ito ng mga teams at nakakagawa sila ng adjustments lalo na tuwing playoffs. Nang magkampiyon si LeBron sa unang pagkakataon ay nakita natin siya as a small forward at naglalaro within the system of Coach Erik Spoelstra. Nakita natin si Kobe at Michael Jordan na nagkampiyon within the triangle offense. Si Stephen Curry at KD ay kinaya na maglaro as off-ball players. Sa ngayon ay pareho nga si Luka sa sitwasyon ni James Harden noon kung saan hindi sila naglalaro sa isang sistema dahil sila mismo ang system. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?